May sari-sari store ka na or plano mo palang magtayo ng business na sari-sari store. Ito yung ating 6 negosyo tips na makakatulong po sa inyong sari-sari store or kahit anong negosyo na kamukha or related po sa sari-sari store para po mapalago ng mas mabilis ang inyong mga negosyo. Okay guys, I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. So kung bago ka lang dito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell po with all para lagi kayo updated sa ating mga videos. Ang content ko guys is about financial literacy, paano yumaman at umasenso sa buhay, paano mag-handle ng pera, passive income, at marami pa pong iba. So bago tayo mag-proceed sa ating 6 na tips or sikreto para po mas mapabilis ang success ng ating mga negosyo like sari-sari store, ay bumili po kayo or mag-check out na po kayo guys mamaya ng Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Nasa pin comment or nasa description po ng video na to yung link para po makapag-avail kayo na to. This is only 100 pesos or meron dyan 25th edition guys na libro. Parehas lang naman yung laman nila guys. Magkaiba lang siguro sa ilang bagay dahil 25th edition nagkakahalaga ito ng 300 pesos or mahigit 300 pesos. Marami pong matutulong ito, maraming tips, maraming ideas kung paano mag-handle ng pera, mag-ipon at passive income at marami pa pong iba. Inulit ko, i-check out nyo ito guys after nyo pong mapanood ang video na to. So ito po yung ating 6 na tips. So unang-una sa lahat, utang diskarte. So kadalasan yan guys sa mga may sari-sari store or mga tindahan or negosyo na. So kadalasan guys sa mga may tindahan or sari-sari store, napakadaming nangungutang. Mapa kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, kumare, kumpare, kachismisan. So, napakadaming nangungutang. Hindi naiiwasan or maiwasan yan guys. It's either huwag ka magpautang, maging strict ka dyan. Ang problema, parang wala ka naman pakikisama sa mga tao sa paligid mo, no? Or pangalawa, lagyan mo ng utang pero may tubo. Or pangatlo, pwede ka magpautang, walang tubo. Marunong kang makisama pero lagyan mo ng inventory. So, may kakilala ko guys, ang ginagawa niya para magka-inventory ay meron silang dalang notebook. So, every time na mangungutang, dala nila yung notebook. Lalagay dun sa notebook yung details ng inutang. Halimbawa, 2 sardinas, 1 Lucky Me Beef, 1 itlog. So, pipirma ng nangutang, pipirmahan ng nagpautang or ng tindahan, nandyan yung date, no? Para detailed. Ngayon, kung babalik siya, dapat dala niya yung notebook ulit. Hindi pwedeng mawala yung notebook. No notebook, no utang. So, ganoon din kapag magbabayad na ng utang, dapat dala yung notebook. Ililista doon kung kailan nagbayad, magkano yung binayad, di ba? Para naka-detalye at naka-document yung pagbabayad at pag-uutang. Inuulit ko, dapat may notebook na dala-dala bago kayo magpautang. At bago sila magbayad din, dapat may notebook. So, dapat nakalista lahat. So, pag nawala yung notebook, kasalanan nila. Hindi nyo yan kasalanan. So, ito yung unang diskarte natin. Dapat may notebook sa pagpapautang. Diskarte utang. No? Sa number 2 naman natin, giveaways. Dapat marunong din tayo magpaluwal. Hindi lang dapat puro pakabig. So, sa ating mga nagdenegosyo, dapat marunong tayo magbigay ng giveaways. Halimbawa, every time na Pasko or bagong taon or kung may birthday, dapat tatandaan mo yan guys. Bibigyan mo sila ng something. Anong kadalasan? Mag-invest ka sa mga kalendaryo, no? Ano pa? Something, kahit na maliit na bagay lang, bigyan mo sila ng giveaways. So, kung napansin mo, matagal nang bumibili yung customer mo na to. Paulit-ulit na bumibili sa'yo. Halimbawa, meron kang sari-sari store, meron ka dyang tindahan ng palamig. Bili siya ng bili ng palamig. So, one time, kapag bumili na siya ng mga ibang pagkain, bigyan mo na lang ng libreng palamig as giveaways. So, natututo kang makisama. Kapag marunong kang makisama, babalik at babalik sa'yo yung customer mo sa pamamagitan ng giveaways, no? So, kung meron siyang anak, bumili lang naman ng sardinas, may kasamang bata, kasamang anak, bigyan mo kahit isang candy or kahit anong something na pwede mong ibigay dun sa anak niya for free. So, as giveaways. So, ito yung ating number 2, giveaways. Ngayon naman guys, para po sa ating number 3, discount and promo. Inuulit ko, pwede mong ibigay yan sa mga customers mo na loyal na or matagal nang bumibili sa'yo. Or pwede rin naman, i-promo mo na or discount mo na
yung mga slow pacing na paninda mo. Kaysa naman ma-expired, kaysa naman masira, mabulok, yung paninda mo, i-discount mo na, i-promo mo na, i-buy one take one mo na as promo, or kahit anong promo or discount na pwede mo maisip, at least mapalabas mo lang yan or maibenta mo lang kaysa masira pa yan. Sayang naman, di ba? So, discount and promo para po sa ating number 3. Ito naman po para po sa ating pang-4. Napakaganda nito guys. Dapat ang tindahan mo, as much as possible, yung mga target market mo or mga customers mo, kumpleto ka sa paninda. Kasi mahirap yan kapag pabalik-balik sila sa iyo, and then every time na magtatanong sila is out of stock ka, tatamad na yan bumalik sa iyo. So hindi na sila pupunta sa iyo kung halimbawa nakatatlong balik na sila sa iyo, out of stock, no? Kada linggo wala ka talagang stock, nauubos. Nagkakamali ka sa inventory, kinukulang ka sa pagbili ng paninda, hindi na yan babalik sa iyo. Kung bibili yan ng tangke ng gas, hindi na yan babalik sa iyo. Doon na yan bibili sa iba. Kahit mapamahal sila, kaysa naman masayang effort nila sa pagtatanong sa iyo, baka alam, kabisado ka na nila eh. Huwag ka na tayong bumili dyan, kay aling out of stock yan. Kay aling wala, laging wala. Sabihin nila, magsara ka na lang. Halos wala naman akong nabili na sa iyo, kakasabi mo nang wala. Kasi dapat ang technique dito guys, ilista mo yung mga binibili ng customers mo na wala ka. So, ayun ang dapat mag-invest ka doon. Kasi napapansin mo, lagi ngayon ang inahanap nila, it's wala ka. Mag-invest ka doon. Ilagay mo yung paninda mo na ganun. Diba? Kasi, inulit ko, kapag meron ka ng mga paninda or hinahanap ng customers mo, babalik at babalik yan sa'yo. Ibig sabihin, ayun ang kailangan nila. Yan po yung ating pang-4, mas maganda, kompleto ang tindahan mo. Or kompleto ka ng produkto na hinahanap ng customers mo sa lugar mo. Number 5, napakaganda nito. Siguradong pabalik-balik or gugustuhin ng customers mo na sa'yo bumili kasi ang paninda mo ay mura. Yan po yung ating number 5, mura ang iyong paninda. Kung kaya mong ibaba ang iyong presyo pero may kita ka pa rin, maganda yan. Diba? May kita ka pa rin kasi mas mura ka, mas pupunta sa'yo ang mga customers. Kung sa barangay nyo, meron kayong 10 tindahan dyan, pero ikaw yung pinakamura, kahit medyo malayo yung bibili sa'yo, ay pupuntahan ka pa rin nila kasi mas malaki yung matitipid nila kasi mura yung paninda mo. Huwag ka magbababa ng paninda or ng presyo ng paninda kung malulugi ka lang. Dapat sigurado ka sa presyo mo, kahit mura ka, may kita ka pa rin. So po yung ating number 5, mura. Ito naman po, ating pang-6, last but not the least, napaka-importante rin po nito na dapat i-consider natin, no? Diskarte natin, tips natin paano yumaman or umasenso ng mas mabilis sa negosyo, tindahan or sari-sari store. Ito po yung number 6 natin, relationship or marunong makisama. Kanina ko pa po na may mention yan or nasasabi. Kapag marunong ka mag-promo, discount, marunong ka magbigay ng giveaways, kumpleto tindahan mo or paninda mo, nagpapautang ka, tapos mura pa yung paninda mo. Ibig sabihin, meron kang pakikisama sa mga tao sa paligid mo. Dagdagan mo pa yan ng relationship. Maganda yung mga customers mo, may kahit bago yan or paulit-ulit na yan, malaman mo kung ano yung apelido niya or yung pangalan niya or saan pamilya siya, kung kaninong anak siya, kung sino yung magulang niya. Magkaroon ka ng connections sa mga customers mo. Kamustahin mo sila, 'di ba? Habang inaayos mo yung paninda, dapat nakangiti ka. Habang nagbebenta ka, nakangiti ka. Huwag kang nakasimangot, wag laging galit na kahit na tipong candy lang yung binilang customers mo tapos ang sama-sama ng loob mo dahil nanonood ka ng TV, ng Showtime or Eat Bulaga, tapos may bumili, candy lang naman pala. Ngitian mo pa din kahit minsan nakakainis. Balikan mo na lang yung pinapanood mo sa YouTube, 'di ba? Maganda magkaroon ka ng solid, na maayos at magandang relationship sa mga customers mo. Kasi kapag meron ka niyan, minsan kahit mahal ka yung paninda mo sa'yo pa rin bibili. Kasi close na kayo. Ayan. So yun po yung ating 6 na tips para po mas umasenso, mas yumaman, at umunlad ang negosyo mo na sari-sari store or tindahan. So yun lamang guys, kung nagustuhan niyo po ang video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Huwag niyo po kalimutan i-check out ang libro na Rich Dad Poor Dad. Murang-mura lang ito guys.
nasa description na yan ng video na to or nasa pin comment guys. So yun lamang guys, maraming salamat muli at God bless. Peace!